Oo lang, hindi may podcast tayo na part 2. Pwede. Oo, pwede natin gawin part 2. Next question. Sa lahat ng creative fields, saan pinaka-ramdam mo ang pressure? Kasi, yun yan, nakilala kita sa iba't ibang field eh. Artista, Yes, vlogging, commercial. Tapos yung may palabas pa ako sa sa mga indie films ka eh. mga pinasok ko din mga indie films. Mag-Miramax ka, di ba? Ano lang ako doon, hindi, pumasok naman ako doon, pero extra ako, pero hindi naman ako totally yung mga ganun tao. Hindi naman, ano naman ako, medyo ano naman ako dyan, pre. Medyo ano naman tayo dyan. Tawag dito. Safe. Mga sikat na eh. Hindi, yung mga Viva Max na yan, actor, nakakasama ko sila, pero extra lang ako. Pero, Ano mga extra? Dumaan lang. oo, hindi, siguro karakter na lang siguro na, Karakter na kuwari, Takatak Boys, yan. Ay, sa Tambay, Candy. Candy, Takatak Boys, Candy, ganyan. Tapos sa Porterero, mga ganon. Yung mga part ng mga yung mga addict, yung mga ganong part. Pero yung mga pagdating sa mga part ng mga ganon, wala. So, ano yung pinakaramdam mo dun sa lahat ng creative field? Ramdam ko sa creative. Ayun yan, yung tingin mo, mas komportable kang gawin. Ako, I mean pala, saan mo pinakaramdam yung pressure? Yung parang nahihirapan ka pala. ako, doon ako sa pressure na tela, wait lang, inom lang ako to. May pressure na ako. Bigla na pressure na agad eh. Siguro doon ako nape-pressure sa sa Laging ba? hindi naman sa vlogging. Sa acting, pressure ako, pero kinakaya ko naman. Pero kung sa part ng mga acting, may mga part akong hindi ko talaga siya kayang gawin. Oo. Yung, example, yung mga yung, kasi, meron akong film na nagawa, halos, hindi rin maganda, kay Direk Joey Lamangan. Jimmy? Hindi, indie films to, movie siya. Halos nailang ako kasi siya, masyado siyang bastos, mga ganun yung part. Yes. Pumasok ka sa ganun? Wala akong magagawa, papawin ako eh. Sabi sa Direk Joey Lamangan, pag di mo ginawa to, uwi ka. Ganun. Ano gagawin? Talagang, yung ginagawa ng lalaki. Oh? Yes, sa sementeryo, tapos si Gloria Diaz yung bida. Pero nakatutok yung camera sa'yo o sa likod lang naman? Merong harap, merong sa likod. Meron na sa yun. Oh, pero hindi totally talaga gawa ko siya. Kunwari lang. So parang nailang pa rin ako kasi yung wet pass ko labas pa rin doon. So parang nailang ako. So parang ay isa yun sa mga hindi ko kaya gawin pagdating sa acting. Di mo ba siya? Oo, hindi hindi yung meron sa YouTube. Stream sa YouTube, Lola Magdalena yung title. Lola Magdalena. Pero yung part ko wala doon. Tinanggal nila. Tinanggal na sa YouTube. Pero sa movie meron yun. Oo. So sa movie mo siya. Pero in fairness nanalo kami doon ng mga international award. Sino yung mga kalaban niyo nun? Hindi, sa sabi na to internationally. Kasi may English yung title. Oo. Kasi siya, tawag dito, pinasok sa MMF nung last year. Ang nangyari, hindi pumasok sa NTRA CD. Hindi pumasa. So, ginawa nila, inilipat na lang sa international. Doon na lang ibinato. So, doon ba sa part mo? siguro na. Napadala yung pet ko siguro doon na parang, ang case na pet ito. Ang galing ng acting na, parang gano'n. Siguro, ayun ang mga part na ayaw kung di ko kayang gawin. Mga ganun part. Ayun yung first and last and the rest ayoko na muna. Pero yun talaga yung in-audition mo? O hindi ka naman audition? Hindi audition yun. Discover lang? Hindi, kinuha lang ako kasi kailangan nila ng ganun tao. So, expect ko, parang ko lang si Gloria Diaz. Anong kinuha nila? Kasi si Gloria Diaz kasi siya, ang kwento doon, parang isang matandang prostitute.
So, parang magkapera siya. So, kami tambay, adik, ganun, na gusto namin magpatanggal nung, ginawa namin, babayar namin siya. O, ito na, bayad sa'yo, ginanong ka. Binato ko siya ng pera. Sabi ko, putang na, Miss Universe to. Binato ko siya ng pera, pero okay naman. Maganda kasi one take lang siya. And then, ayoko na maging second take and third take. Diyos ko, direct. Lahat ng cameraman, lahat ng tao nakita na yung ko. So, doon ako na, yun ang isa mga ayokong gawin. Oo, pag sa mga ganung part. Pero depende, siguro kung May limit ka rin pala. Ako kasi all out. Hindi, all out naman ako, pero pag sa mga, yung, totally talaga, ako alam ng mga iba. Naligo ka lang sa Oo, ako, conservative talaga akong tao. conservative ka ba talaga mo na yun? Oo nga. Kumbaga, ako kasi, alam mo, ang sinasabi ko ng mga tao sa akin, pag titigan nila ako sa itsura ko, kala nila sa akin, parang, ay, ganyan kang tao, all out kang tao, ganyan, kaya mo yan, ganyan kang tao. Hindi, kung alam nila, ano talaga ako tao, conservative lang ako talaga. So, kaya ko lang siya nagagawa dahil trip ko yung mga part na yun. Pero, totally talaga, hindi, mahihayin talaga ako kung pakikilala nila. Mahihayin akong tao. At hindi ako yung tao na, kaya nga yung iba nga, nahihiya ako sa mga iba na parang, oy, Boss Chok, papicture ako sa'yo, gano'n. Picture ako sa mga, alam mo yun, ako totally talaga, naiilang ako. Kasi, parang ayaw mong tawagin na. Oo, parang ayoko kung inahangaan nyo ko. Okay na ako dun sa part na napasaya ko kayo, na nabigyan ko kayo ng kaligayahan. Pero yung hangaan nyo ko, parang naiilang ako. Basta bahala ka rin, isisero pa rin ako tsaka ako. Ganun talaga. Okay, next. Ating last question. Medyo ano. Palas na ba yan? Parang 11 na yata tayo. Hindi pa tatapos ha. 11 ba? Hindi, maaga pa pala. Joke lang guys. Oo nga, hindi, joke lang guys. Joke ko lang siya. Akala nyo, madaling araw kami maano dito ha. Okay. Ano ang isang maliit na step na pwedeng gawin ng taong stuck? So, para sa mga katulad mo na huminto. Sa akin lang, ang masabi ko, siguro, i-guide. Bigyan sila ng suporta, tapos i-guide sila ng gusto. Parang, mo yun, parang bigyan sila ng, sabi ko yun, bigyan sila ng confidence sa sarili nila na maging sila. Sino magbibigay ng confidence sa kanila? Ako, siguro. Parang yun po sila, parang iano ko sila na tutulak ko sila para madaba. Hindi, iano ko sila, kumbaga bibigyan ko sila ng payo pagdating sa hindi naman kasi di naman ako perfecto tao. Totally, hindi naman tayo perfect, 'di ba? Kumbaga, ako ang lagi ko sinasabi sa mga tao, kung may natulong akong maliit, okay na ako doon, napakasaya ako ng tao. So, parang ako, sa mga ganung part, sa mga tao na tinutulungan, sa ganung part, natutulungan ko, siguro bibigyan ko sila ng advice, tsaka suporta. Sira na ba? Magana pa to. Low mic test, low. Okay na? Yan. Yun nga, parang mas gusto ko na, sila. Parang, parang bigyan ng kuting tayo, salita, tapos ng pag-asa na parang isa ako sa mga nagtitiwala sa kanila. So, kumbaga isa lang masabi ko na parang pag may isang tao nagtitiwala sa iyo, ibig sabihin, 'di ba? Napakahalaga nun. 'Di ba? Kasi may isang tao na ng 'di ba? Kumbaga yun lang maano sa kanya, sa mga ganung tao na pag may isang tao nagtitiwala sa inyo, ibig sabihin magaling kayo. Huwag niyo sayangin yung tiwala na yun. Kasi, ayun, isa yun sa mga magbibigay sa inyo ng susi para ipagpatuloy niyo yung mga pangarap niyo sa buhay. Yung magiging apoy niyo, ayun tutulak sa inyo pangat. Di ba? Na hindi, gagawin ko to kasi may nagtitiwala sa akin para dito. Di ba? Hanggang magawa mo yung goal ka na lang na palang, yung nagawa ko na yung part na to, di ba? Yung part na to, naarating ko na tong part na to. Sobrang, yung mga dati na hindi mo kaya. Oo, di ba? Sobrang, kumbaga, pero di naman ibig sabihin para bumalik ka sa akin, pasalamat, hindi, ayoko nang ganun. Huwag mo pasalamat sa akin kasi ginawa mo yan ng sarili mo.
Nandito lang ako, 'di ba? Binigyan lang kita ng isang ano, Parang heads up. oh, Parang heads up. sinindihan mo lang yung apoy. Oo. 'Di ba? Parang post-pro ka lang na, 'di ba? Na kaya mo 'yan, 'di ba? Kumbaga, kung ba't mo nagawa 'yan kasi pinaghirapan mo mag-isa, 'di ba? Bumoses lang ako sa iyo para magkaroon ka ng lakas ng loob, ng tiwala sa sarili mo na parang kaya mo naman eh. 'Di ba? Ba't nawawala ka ng ba't nawawalan ka ng ano, ng lakas ng loob, 'di ba? Na sayang kasi una-una may mga taong ganoon na nanghihinayang ako. Totally talaga. May mga taong ganoon na nanghihinayang ako na magaling ka eh. Sayang. Bakit mo binitawan? Bakit mo binitawan na na-realize mo na hindi mo kaya? Kaya mo. Sino yung mga nakita mo ng potential dati na hindi mo na nakikita ngayon? Sikat o hindi? Nasa tingin mo, pwede, may pag-asa pa na ituloy pa nila? Pagdating saan? Sa vlogging? Kahit O kahit saan? kahit saan. Random siya. Oh. Ano, meron akong kaibigan, magaling siya, sobrang creative. Ang problema sa kanya kasi, hindi na rin siya nagbablog. Sayang kasi ang galing niyang tao eh. Kumbaga, sa kanya ko nakita yung Sino yan? sobrang... Kilala ba? Oo. Sino yan? Kilala mo nga rin yun eh. Kilala mo yun. Sobrang... Ano banggitin? Mamaya, babanggatin ko siya. Sobrang nakakatawa lang. Nung una ko nakita yung potential niya, sobrang na-impressive na ako agad na parang yung tao na to, hindi na to basta-basta eh. Meron pang marami pa tong magagawa sa buhay. So, yun lang. Nanginaya lang ako siguro dahil nga tumigil sa pagbablog. Pero, Isa lang siya? oo, pero sa pagiging pero walang-wala ako sa lakas ng loob, walang-wala ako sa kanya. Sino Yung lakas ng loob, siguro doble mo yung ako. Hindi naman Ganun sikat. siya. Hindi naman sobrang sikat. Hindi naman, paano pa lang siya? Pasikat. Sana, Siguro sa mga 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 medyo kilala ganun. kaya naman siya. Pero nanginayang lang ako sa kanya kasi parang meron siyang potensyal na kakayahan. Pero yun nga lang, yung pagdating sa pagbablog, parang binitawan niya yung pagbablog na sabi ko sa kanya, magaling din naman siya talaga siya totally. Wala akong masabi sa kanya pagdating sa pagbablog. Ang problema lang talaga, siguro sa sobrang ang dami niyang productive na ginagawa. Siguro isa 'yun sa mga binitawan niya yung pag-vlog. Sino yun? Sino? Ano mo ang pangalan nun? Ano? Si George Stone. Pambihira. Hindi, totally pare. Ako totally pare dati nang inaya ko dati. Nung minto ko na nagpa-vlog pre. Kasi sobrang alam mo dito totally ha, diba? Gaya sinasabi mo sa akin, hindi to parang hindi to yung parang palakas ng bordo lang ganun. Hindi mo bayad dito. Ano lang to. Doon lang nabilib lang ako na lagi mo sinasabi sa akin pre na ako yung dati nag-chat ka sa akin, nagko-comment ka lang tapos napansin kita. Pre hindi, napapansin na kita nun. Hindi lang Speechless ako hindi lang siguro kasi hindi kasi ako yung taong showy and then hindi rin ako yung taong hindi ako yung tao na parang nag-comment agad lepe to agad hindi ako ganoon kasi kumbaga parang pag may mga video okay ganoon lang ako babasahin ko lang siya pero okay ganoon lang ako dati mag-vlog. So yung sinasabi mo sa akin na napansin kita pre nung parang may part lang dun eh. Kaya ka napansin kasi nakita ka nag-vlog ka. Tapos, di ba sa ka-reveal? Hindi naman. Iba pa? Iba yun eh. Di ko matandaan eh. Basta meron yun. Tapos nag-vlog ka. Doon lang kita napansin. Sabi ko, parang kaya ko to ha. Parang ito nagko-comment. Bilag ako ngayon. Tapos biglang nagko-comment. Ba, ganun, vlog tayo. Oo, makulit ako nun. Kasi Dun- nga gusto ko na makipag-collab nun dati pa kasi pasikat pa lang yun eh. Oo, kaya nga. Tsaka, ang kagandahan ng dalawang yun, pares lang tayo,
tayo nagsisimula pa sa pag-vlog. O kasi ako, doon pala ako nag-uumpisa mag-vlog talaga dati, di ba? Hindi pa naman tayo, kaya nga ako sobrang thankful ko kung ano yung narating ko siguro ngayon dahil lang doon sa inumpisahan kong challenge naligo sa kanal di ba? Pero sobrang doon ko pre-binalikan, may nagawa kang video tapos napansin kita. Kaya kita napansin. Tapos hanggang nag-uusap tayo, hanggang nagkaroon tayo ng pag-uusap na, tara, gawa tayo content, tara, vlog tayo, ganun. Siguro, yun lang nanginaya ko sa'yo, na hindi mo nagawa dati, dahil ang dami, gaya nga ng dati, chat kita, diba, pre, vlog tayo, sa linggo, vlog tayo, ganun. Dati, siyempre, sobrang busy ka rin talaga, diba, nagtatrabaho ka, tapos gumagawa ka pa ng mga sulat, nagsusulat ka ng libro, yan, guys, so, Alam mo ba, hindi ko sinasabi itong libro yan, hindi ko sinasabi na, ako yan. kahit kanino? Nakakaalam din pala kita ng sabihan. Guys, i-reveal lang natin. Si George to ang sumulat niyan. Pero hindi siya yun. Konti pa lang naman nata Konti pa lang nata. Ibang tao yung sumulat niyan, guys. Yan. George Stone. Hindi siya. Iba to guys. Iba yan. Baka sumalito kay George Stone. Foreigner yata yan. Pero Tagalog yung ano ba yan? Foreigner ba yan? Tagalog yung foreigner, no? Tagalog yung sulat niya, pero foreigner yan. Yung Taga yan? Latveria. Pero may meron na to sa National Bookstores o mga ang sabi kasi saan pwede mo kuha? Ang sabi kasi ni George Stone, kakilala ko rin kasi ito Ang sabi niya, magkakaroon siya sa National Bookstore, sa Fully Book, sa book sale na meron din sa SM San Mateo. Talaga? So pero may avail. Ngayon mabibili niyo siya dito sa GB Cafe. Sa saan tayo kumakain. Pwede siya mabili dito. Talaga? Pwede bilhin? Pwede mo rin siya mabili sa studio, sa Luna Music Studio na matatagpuan sa Barangay Silangan. So, sa dinaanan natin kanina. Doon na sa may, okay. Meron din siya doon at makikita nyo rin siya sa online shop niya. May sarili siyang online shop. So, follow nyo lang yung Facebook page grab niya. Si George Stone, punta lang Pilipinas para magsulat, Tagalog pa. Tagalog. Isipin mo, diba, foreigner ka. Punta na Pilipinas. So, pagkapunta ka dito sa Pilipinas, nasulat ka ng Tagalog, tapos bumalik ka na rin sa ibang bansa. Sabi niya, English niya daw sinulat siya. Nung pagkapunta niya sa Pilipinas, naging Tagalog. Hindi, kasi pre, baka kasi, para mapurba kasi baka mapirata kasi pre. Kasi pag English siyempre maraming yan Diba? At pag Tagalog alam na ay George Stone ba half Filipino daw. Half Filipino, half German. Half German. Diba, galing. So ayun, actually speechless ako dun Totally para hindi sa inaano kita, diba? Ako, alam mo naman ako. Sobrang dun lang ako pre na sana iniba mo naman yung tao. Sana iniba mo naman yung tao. Bakit? Hindi, kung sa ibang tao naman, sino ba bang taong kilala ko na pwedeng maging ganun? Kasi ina-expect ko si Graniel Anastasio. Hindi, bukod doon kay Graniel, and then, si Graniel naman, about naman sa kanya, na talagang hindi na talaga totally kaya kasi, dahil meron na siyang anak. Dalawa na yung anak niya. So, naman ako tatlo. Hindi, kumbaga ko pare, nag-vlog tayo. May na sila. may pundasyon ka na buhay na sila Yung sa kanya pare, parang nagsisimula pa lang siya. So, parang isa rin yun sa mga ginibap niya rin na pagbablog. Na, dati, pangarap niya rin, gustong-gusto rin naman namin lahat Ako tulad ko dati, diba? Trip yung pagbablog. Dati sabi ko, buhay ko yung pagbablog. Pero, sabi nga nila, parang may mga purpose sa'yo na darating na pag hindi para sa'yo. Pag hindi para sa'yo, meron din. Tulad yan, diba? Diba, sobrang thankful lang ako kasi nanggaling ako sa pagbablog, tapos pasok ko sa TV. So, ang dami nagsasabi sa akin na parang, wow, kuya, ang galing mo umakting. Hindi nila alam, bago ako umakting, ang dami ko nang iniyak na sa vlog. Ang dami ko ng dramang napakita sa vlog. So, lahat yun, ko, diba? Kumbaga, lahat yun dahil sa pag-vlog, bago pasok sa TV, lahat yun, na-practice na ako, kumbaga. Praktisado na. Pero although kulang pa rin, syempre. Syempre, mas nabis pa rin talaga kung lumabas sa TV, maganda pa rin talaga kung teatro ka. Syempre, diba?
Iba yung art ng teatro. Sobrang iba. Sobrang solid. Hindi siya basta acting ka lang. Hindi. Meron siyang emotion, tapos dialect, and then kung paano connection mo, acting lang yun, ha. Hindi siya pwede, diba? Pag di ka ng mga iba na acting lang, umiyak ka lang, iyak nyo, hindi. Sa teatro, yung iyak mo, kailangan maramdaman. Pero ang mga karamihan ng mga galing ng teatro, magagaling talaga pag pumasok sa Sobra. pelikula. Ang galing. Di ba si pangalan nito? Si Pepe, Pepe Herrera. di ba? Isa rin yun, idol ko yun. Tapos, ang dami, si Hinar Luna. Diba? Na-meet ko siya, grabe. Yung wala pang salita, mukha palang reaction, grabe na agad. Ramdam mo agad yung intense ng mukha niya, parang nakakatakot. Nagti-TikTok yan eh. Oh yes, pero ang galing. Ang galing talaga nun. So, sobrang doon ako nabibilib na yung mata pa lang nauusap na agad. Diba? Sa teatro eh. So, hindi ibig sabihin na magaling kang umiyak, magaling kang tumawa, magaling kang maging baliw, hindi pwede, hindi mo na pa hindi daanan yung teatro. Mas maganda dumaka sa teatro. Iba pa rin yung aral ng teatro. Malalim. Kami training Yes, training. Sobrang lupit nun. Kaso, kailangan magaling kumanta pag nag-teatro ka eh. Hindi, siguro, isa rin yung sa mga ituturo sa matutunan mo. Bagay. Yung, chat. Kasi, totoo na talaga, kailangan pag teatro ka, magaling ka kumanta, sumayaw, ganun lahat, parang lahat. Kasi may singing all out palagi. ka. Yes, magiging all out ka lahat. Pero, kumbaga, pero, ako, ay isa sa mga na pangarap ko rin talaga, makapasok ng teatro. Sana mabuhay yung teatro. Kasi parang di ba nung lumipas yung mga panahon na halos nawala. Nawala. Di ba? Pero ang good thing ngayon sa teatro, alam mo sa Maynila, yung Theater Arts? Theater Arts. Yes. Diba buhay na ulit? Buhay na sa ulit. So, isa yun sa pwede nating suportahan, no? Na palaganapin din yung pagte-teatro. Kasi namamatay na yan eh. Tsaka sana ang wish ko sa lahat ng mga nagtatalent din sa TV na lumalabas katulad ko, wag kayong mag-stuck lang sa okay na kayo dun. Pasukin niyo yung teatro, promise. Doon niyo ma-realize na parang iba yung pakaramdam pagka teatro ka na, iba yung galing mo pag teatro ka na. Hindi ibig sabihin na nakalabas sa TV is parang magaling ka na. Hindi, kulang pa. At ako, ang dami ko lang na sa TV na yung nalabasan, 'di ba? Sa Green Bones, sa mga movie, sa mga gumbursa, sa mga palabas, sa mga teleserye, Batang Quiapo, 'di ba? Sa mga lolong, sa mga palabas investigator. Ang dami ko na siyang kaya ko siyang gawin, actingin, pero hindi ako satisfied. Oo, kasi parang mas ko pa mas gusto ko, pag acting ako, maganda yung teatro talaga. Naka-teatro mode ako. So, ngayon, pala ako ngayon eh, parang vlog mode. Vlog mode lang ginagawa ko sa mga PB. Vlog mo, para pili ko, okay, nag-vlog lang kami. Diba? Iba yung teatro kasi talaga. Iba yung malalim ng teatro. Mas tabis yun. Mas ko siya. Mas pangarap ko siya na sana soon. Bahala na kung kailan dumating. Sana buhay pa ako nun, makapag-teatro ako. Ilan naman, isa sa mga wish ko. Maging theater actor. So, ayun, ubos naman na yung tanong natin eh. Bonus question na lang to. Pero kung may gusto kong itanong meron ba? Parang wala naman akong question. Wala naman akong maisip talaga. Okay na yun. Pero tingnan natin, mamaya, baka meron ako. Baka meron matanong sa'yo na masagot mo. At sana, Ito, siguro ang tanong ko na lang, bonus question, dahil artista ka na eh. Artista no? Ang lalim pagka-artista, parang galing sa sa boat, bumangon bigla no? So, dahil artista ka na, meron ka bang yung nasa mainstream ngayon pangarap, siguro series na lang na gustong makabilang ka doon na mapasama doon sa pamilya na yun sa TV? Anong palabas? Sa palabas ngayon sa TV?
na gusto mo makabilang? Pelikula o series? Ano, ako kasi, hindi, kahit Isa saan lang, naman, isa lang. Isang palabas na gusto mong makasama doon. Na palabas pa rin hanggang ngayon. Na ongoing pa. ongoing, Na palabas. siguro yung nung nakaraan, nanood ako nung nakaraan palabas, Hmm. kay Jack Labajo, sobrang Anong palabas? tinamaan yun? ako yung sana sinabi mo sa Netflix. Sobrang guys, hindi ako I'm not a gay. Pero kasi yung kwento niya kasi, yung tatay niya bakla. Hmm. So nagmamahal lang siya, nagmahal yung tatay niya sa ibang bansa. Tapos pangarap niya na mag-meet silang dalawa Hmm. na hindi nangyari hanggang tatay niya napangasawa, tapos napanganak si Jake Labajo. Tapos merong sulat kasi yung tatay niya namatay. So may sulat yung tatay para doon sa boyfriend niyang Apam Hmm. na tinupad ni Jake Labajo na ibigay doon sa foreigner na yon na kaano ng tatay kasulat ka email. So sobrang lang hindi ako totally. Pero ongoing pa yun yan. Yes, sana sinabi mo, ang ganda. Pag hindi ako tumitingin sa kumaga, doon ako sa pagiging malawak nila pagdating sa paggawa ng movie na yun. Sobrang kasi ang daming ang dami niyang pwedeng pasukang pagkatao para sa mga kasi una-una yung si Jake Labajo, isa sa mga nagsasimbahan. Diba? Tapos yung tatay niya, nalaman niya palang bading. Oh. Tapos may kaluguyo pang iba na may asawa pala. So, sobrang, mo yun, ang daming nangyayari. Pero in the end of the day, ang galing nung pinakadulo niya na parang yung pagpapatawad tsaka yung tawag dito, yung pagpapatawad tsaka peace of mind. Pagkakaroon ng peace na yung na-meet ni Jack Labajo yung lalaki na parang ayaw niya basahin yung sulat, ayaw niya kasi parang ayaw ko basahin yan kasi nalaman patay na yung lalaki, gano'n. Tapos in the end of the day na laging pinapaliwanag ni Jake Labajo ganun sa kanya. Ang ganda realize niya. Ang ganda ng movie, sobrang ako. Kung makakapasok ka din, anong role gusto mo din? Hindi, naiingit ako doon kasi hindi ako napalok sa movie na yun. Kasi ang dami kong movie? Yes, movie siya. Movie siya. Ang dami kong kaibigan na nakapasok doon na talent. So, yun lang. Nagtatampo lang ako doon sa supplier na bakit hindi ako nasama sa mga ganong palabas na yun. Pero ang ganda, sobrang ang ganda. Siguro doon ako siguro sa part na na kaibigan ako ni Jack Labajo. Kasi may kaibigan sila si RK Bagatsing. Oo, ang galing din ni RK Bagatsing doon sa part na yun. Ang galing na kahit na na lumalagpas sila doon sa hanggan na pagiging nila, yung mga gumagala. Ang tawag dito sa mga church gumagala, mga nag-evangelism. nag-evangelism. So lumalagpas na sa hangganan na hindi nasakop to. Yung pagdating sa mga ganung antas, 'di ba? Siyempre bading, mga ganung part, 'di ba? So parang hindi naman siya ng simbahan. Ang galing. So parang kumbaga, ang galing ni Alki Bagatsing doon bilang Kaibigan. Oo, sinusuportahan niyo yung ginagawa ni Jackie Labajo. Paano siya maging supporting actor doon kay Jackie Labajo. Ang galing. Doon lang ako nabibilib sa mga ganung isa palabas na yun. Ang cute lang. Pero I'm not hindi ako against sa mga LGBT o what gay. Yes. May mga kaibigan ako na lahat totally ganyan. Proud ako. And hindi ko sila ina-against. Kasi kumbaga tao pa rin naman sila. Pares natin, kumakain, katrabaho, 'di ba? Ginagawa yung buhay nila para mabuhay. So
at anong karapatan mo para diktahan sila. Kapakan. Oh, yung bigyan silang ng limitahan na ganyan ka, hindi ka dapat di kayo maging ganyan. Hindi. Ganyan sila tao yan eh. Ayun sila binigay ng Diyos. Kumbaga, 'di ba? Kumbaga, sinasabi nila babae lalaki, hindi. 'Di ba? Kumbaga, dahil makabago na ngayon, marami na tayong ano. Okay. So, ano? Tapusin na natin. Tapos na ba? Tapos na. Sobrang nag-enjoy nga ako guys eh. Sobrang parang trip ko pa rito, parang ano pa, parang mga badang alas 2 pa, alas 3 parang gano'n. Yung wala sasakyan sa labas. Grabe naman Oh, yun. parang walang traffic. Pre, may anak ako. Ganun. Ganun ba? So, ayun, wala ka na nagdadagdag? Wala naman. And then, nagpapasalamat lang ako dahil itong podcast na to, isa to sa mga, sa mga, anong tawag doon, yung mga dati kong nagawa, yung mga pangarap ko na nagawa ko na ngayon. Hindi ko siya, ano man? Mga gusto mong gawin? Oo, yung isa sa mga, ang tawag doon? Bucket list, yan. Bakit? Isa sa mga bucket list, na bakit? Bakit? Hindi mo ginawa? Bakit, bakit, yung bakit nga inimbitahan dito? Kasi, akata ko, hindi mo ako ready. Hindi ako ready. Sobrang Tulad nung title ko to sa episode 1. Basta simulan mo lang. Oo, So, ang ganda isa nun. yun sa... Sobrang diba? Ang easy lang, diba? Basta simulan mo lang. Diba? Ganoon naman yun eh. So, ano ngayon kung wala kang masyadong bigating materialis? Tulad dito, di ba? Oh, yan. Wireless Tulad mic. naman ito. Diba? Di ko kailangan ng condenser mic. Hindi. Ito, totally yata, ang alam ko yata, galing pa sa office yata ng tindahan to eh. Hindi. Doon sa yan. Sa anak ko yan. Sa ano ba to? Yung kala ko nagjump pa sa office kay nahan natin, ninukuha tayo ng order. So, ayun, may gusto ka bang i-promote? Ako, siguro, ipipromote ko lang siguro yung, kanina kasi guys, galing ako sa pagka-clown. So, siguro, sa mga gusto dyan na Magpa-service. mga family, gathering, birthday, and lahat na gusto nyo o need nyo ng clown, So, paano ka nila makakontakt? ayan nyo lang ako, Wilbert Miranda. PM nyo lang si Wilbert Miranda. Profile And then, picture naman, no? Clone naman yung profile picture mo, no? Yes, clown naman. So, yan. So, sobrang kapasalamat ako na nabigyan ako ng time ni Sir Jeremy. Yan, ni Sir Jeremy. Ganti, Salamat po. At nabigyan niyo po ako ng napakagandang podcast. Yan. So, sana hindi lang to first and hindi rin to last. Grabe. Diba? Bago Ano sunod? hindi, baka pag meron pang kailangan mo pang mga Taga-libre? tsaka pag kinulang ka ng mga guest, pwede mo akong tawagan. Pwede. Pre, kulang kami ng guest dito, kailangan namin i-podcast. Ang ganda lang kasi kaya na itong mic ko eh. Hindi, meron din ako mic doon, ang problema lang, kailangan nun, camera. DSLR. Hindi, I mean, may ganito rin ako. So, kailangan, dalawang cellphone pala gagamitin natin. Pwede. Oh, yan. So sa mga gusto rin din sa mga tropa natin, guys, yan mga mamabait. Baka naman meron kayong may ma-provide na ballpen. isang carton lang na ballpen. Ilang pieces yata? 10 pieces yata, 20 pieces. Yun lang ipopromote mo? May gusto ko Ayun may lang. shoutout? And then shoutout nga pala sa mga sa mga taong naniniwala at lagi naniniwala pa sa mga ginagawa ko. And then shoutout sa mga taong laging buo yung loob tsaka tuloy-tuloy lang lagi sa mga pangarap. Yun lang. So ako siguro, popromote ko na lang siguro, promote nyo yung Java Talk. Oo, nga pala. Kasi sinusuportahan natin lahat ng mga creative person, no? Yung mga gumagawa ng kanta, sayaw, sumusulat ng mga aklat. Oo. So, sa mga... Tulad dito, George Stone. George Yan. Stone. Filipino-German yan, si George Stone. Ito sa sinusuportahan natin ng manunulat, no? So, Ang galing niyan, guys. So, pwedeng ito mabili. Ito kasi yung pinakaunang aklat niya at papalabas na rin yung second book niya na which is chapbook kung tawag. Manipis na libro lang yun. Oo. Next year. So, papalabas na yan siguro mga first quarter ng 2026. So, meron na kagad siyang second book. At yung third book niya, dahil sa pagkakakwento niya sa akin, no? Papalabas na rin isang novel, isang crime fiction, action, mystery, thriller na nobela, no? So, ayun, mabibili nyo ito sa kanyang online shop.
message nyo lang yung kanyang Facebook page na George N. Stone. At meron din siyang TikTok at YouTube. Ayun. So, ayun, pwede nyo rin mabili tong libro na to. Sabi ko nga dito sa GB Cafe na matatagpuan sa Marikina, Concepcion Dos. Meron din siya sa Luna Music Studio, na which is kaibigan ko, no? Na band rehearsing studio. So, pwede rin kayo magpabook doon. Mag-rehearse doon ng mga banda nyo, no? So, sa Barangay Silangan San Mateo naman yun. So, ayun, pala, about sa band, pala, no, kasi, pwede rin, no, one time, kata paano makapag-podcast tayo, tapos nagigitara ako, no. Nagigitara ka ba? Hindi. And then, isa rin yun sa mga, sa mga pangarap ko rin, matutong mag-gitara. Pwede naman. Yan, habang nagka-podcast, no, Ang ingay mo nun. Hindi naman, tayo nun, naka-soundproof. Naka-soundproof. So, ayun, siguro dito na natin tatapusin tong podcast na to kahit ayaw pa nung katabi ko. Oo, ayoko hindi, guys. Okay lang, tapusin na. And then, sobrang nag-enjoy ako. And then, salamat din pala kay Jeremy dahil kung sakali, ako yung unang podcast nito. Unang guest. Actually, unang guest siya. So, sobrang thankful ako. Pero, kung i-edit niya, siguro pang pangatlo ako, okay lang din naman. Yan. Kasama laga, si Jeremy is nakasama ko sa podcast. Isang karangalan makakasama yung isa sa mga taong naniniwala nung nagsisimula si Boss Talk TV. Kaya isa rin ako sa mga tao na to na gusto kong ma-meet ulit kasi tagal namin din nag-meet, halos ilang year lang. Tapos halos halfway lang naman kami magkalayo. Pero yun nga, sobrang thankful ako na nakasama ako sa vlog nito. So, ayun, bago pa magkaiyakan ng bawat isa, kakain po kami, guys, kasi naubos na yung kape ko. Oo nga. Ayan, guys, tapos supportahan nyo nga pala to, ang yung GB Cafe. Yan, guys, sobrang sarap dito. Sa mga tropa natin dyan na gusto nyong kumain dito, guys, PM lang ako, tapos libre nyo ako, samahan ko kay Lax. Yan. Promotion na yan na rin yan. So, ayan, hanggang sa muli, kita-kits sa ating next episode. Adios. Guys.